While continuing yung pag-a-apply ng Strepsol sa rear mugs, nakaramdam ako ng hapdi sa both hands ko. Kaya dali-dali kong tinanggal yung gloves kasi parang yung feeling is pinapaso yung mga kamay ko. Woo! What's up, everybody? Hey! Lego! What's up everybody? So, welcome to another episode of Project P. So, for today's episode is i-remove ko yung paint nito. Nakapanghinayang lang pero kailangan. So, yun. Kasi repaint natin to into black. Pansin nyo naman sa intro na medyo maingay kaya mag 90% voice over muna ako for this episode. Anyway, to remove the paint is gumamit ako ng Strepsol and itong gamit kong toothbrush. Wala kasi akong mahanap na paintbrush dito sa bahay. Kaya ayun, napilitan akong gamitin yung toothbrush ko kahit di pa yun pudpud. This procedure is hindi na to bago sa akin kasi before may repaint na rin kami ni bro na ilang pyesa ni Pili katulad nung crankcase cover. Kaya di na ako nangangapa sa gagawin ko dito. After ilang minutes, nakita ko na parang nagpuputukan na yung paint because of Strepsol. Pero dyan lang sa part na nadadaanan ng toothbrush. Kahit pa sabay ko namang nilagyan ng Strepsol, hindi sabay-sabay na na-remove yung paint. While waiting na ma-remove ang paint sa front mugs, naglagay na rin ako ng Strepsol dito sa rear mugs. Dahil nga mapti sa balat kapag natatasi ka ng Strepsol, naalala kong gumamit ng gloves. So, reminder na rin to para sa mga first time na gagamit ng Strepsol. So, mag-gloves kayo kasi mapti talaga siya sa balat and magdobli ingat na rin sa paglalagay. Eto guys, so, mapapansin nyo, unti-unti natatanggal yung mga paint niya, pero mabagal. Yan o. Pero dito, ito yung una ko nilagyan, kaya natanggal agad. Pero ito ayaw eh. Kaya pwede natin gawin dito. Ayan, mabagal siya matanggal. To totally remove the paint is gumamit din ako ng spatula. Mas ginamitan ko nito dun sa mga part na hindi natanggalan ng Strepsol. Nagtataka nga ako dyan kung bakit di natanggal. Marami naman akong nailagay na Strepsol. Dyan ko din napatunayan na matibay talaga yung paint kasi kahit Strepsol di gaanong tinablan. Sinubukan ko pa nga ulit na lagyan ng Strepsol para di ako mahirapang magkudkod. Kaso, di talaga gaanong natatanggal yung paint kaya nagtodokudkod talaga ako dyan. While continuing yung pag-apply ng Strepsol sa rear mugs, nakaramdam ako ng hapdi sa both hands ko. Kaya dali-dali kong tinanggal yung gloves kasi parang yung feeling is pinapaso yung mga kamay ko. And then nag-search ako sa Google if nakakasama ba yung paggamit ng latex gloves kapag nag-a-apply ng Strepsol and ito yung lumabas. So, ibig sabihin, it is harmful kasi it will irritate or burn the skin na same ng naramdaman ko. May mga lumabas din sa research ko na beware of latex gloves and chemical stripper. Advisable na gumamit na lang ng nitrile gloves kapag mag-a-apply kayo ng any chemical stripper. Kaya make sure na ganong type ng gloves yung gagamitin nyo para di kayo matulad sa nangyari sa akin. Mas nagdoble ingat na lang ako sa pag-remove ng paint kasi wala na akong gloves na gamit. So, may mga ibang part dito sa mugs na hindi na natatanggal. Yan. So, ilang pato ko na ng Strepsol yung mga yan is talaga niyang matanggal. Kaya, hugasan ko na lang muna to. Tas, baka liyain ko na lang ng medyo makapal na or matalas na sandpaper para matanggal. Ayun, no? Katulad nan. Ito, may hirap kasi ito gantuhin. Kasi nasa singit-singit siya. Kaya, kahit ganunin. Yan. Natatanggal naman po na. So, may hirap eh. Tapos ko na tong hugasan. Nandito siya. Pinapatayo ko lang. Yan, tinapat ko lang dito sa medyo mainit na part sa bahay para matuyo. After na ndihan naman, yan yung mga part na hindi na natanggal. Dahil nga hindi totally na-remove yung paint, gumamit ako dito ng 100 grit of sandpaper. Kanina guys is naiwan ko na ganito yung mugs niya. Yan. Ganito yung tsura. Kasi kailangan ko pumunta ng MJL para i-check yung mga fairings ni Pili and nag-take na rin tayo dyan ng ibang video para din sa mga vlog natin for the upcoming weeks, no? And ito, liha na lang naman yan, yung kailangan yan.
Ayan, ito hindi ko pa ito naliliha pero nakuha din naman kahit papano ng stripsol. Ito naliha ko na to. Itong gilid. Ayan, makintab-kintab na siya. Compare dito na hindi pa. Ayan, may gaspang pa. Ayan, tas ito din, itong kabila. Medyo liha na to. Ayan. Hindi na kasi siya nakuha ng stripsol guys. Lalo yung mga dito sa part na to. Kinudkud ko rin talaga ng liha kaya naging ganyan, no? Using 240 grit naman yung next na ginamit kong liha para dito sa front mugs. Inabot na nga ako dito hanggang gabi nang matapos kong lihain yung mugs using 240 grit. Medyo naging maayos naman yung result pero di ko totally natanggal yung paint, especially dun sa mga sulok-sulok na part ng mugs. Dapat nung gabing yan is lilihain ko na talaga ng 1000 grit. Kaso wala pala kaming available na ganong liha dito sa bahay. And dahil nga gabi na yan, sarado na rin sa mga hardware. Kaya nag-decide na lang ako na kinabukasan ko tatapusin. The next day, maaga ako sinimula na lihain ang mugs using 1000 grit of sandpaper with water. Sa isang basin, naglagay lang ako ng konting water mixed with dishwashing liquid. So far, sa buong pagliliha is ito dapat yung pinakapulido. Kasi kumbaga ito yung finishing part ng pagliliha. Kaya I make sure na walang bukol-bukol at malalalim na gasgas na may iwan kasi pangit yung tingnan kapag ni-repaint na. Done na dito sa rear mugs. Tapos itatabi natin siya dito sa pinapatuyo kong front mugs. Yan, dito muna kayo. Ito guys is piling ko tuyo na to and then next na gagawin ko dito is tatakloban ko siguro to ng tape. Yung paper na may tape. Pati yung kabila tsaka itong pito para hindi makasama sa pintura. Then ito din kapag natuyo na. Pero ito muna kasi ito yung unang pinatuyo. Ito lang, palit natin. Mas mainit dito sa part natin. Yan, dyan kayo. Yan. Pwede na to. Ready for paint na itong mga yan. Ready for repaint na ang mga mugs. Nalagyan ko na rin ng tapes yung mga dapat lagyan. And also, naglagay na rin ako ng kawad para kapag isinabit. Tinanggal na rin pala namin yung pito kasi palitin na rin. So, bibili na lang ako ng panibagong pito. Ito naman yung other side ng mugs na nilagyan na rin namin ng tapes. For primer, gagamit kami ng Bosny Spray Paint. Niready na namin ni Dade yung pagsasabitan ng mugs once na ipipaint na. Si Dade na pala yung pinagpaint ko kasi sinabay ko lang din yung mga mugs sa mga pinipaint niyang bed frame na ginagawa niya. Sisingit ko na lang din. So, para sa mga gustong magpagawa ng mga bed frame or any metal projects, pwede niyo akong i-message kasi mismong si Dade gumagawa nan. Kaya masasabi kong garantisado at matibay talaga yan. So, here are some of the projects na nagawa na niya. The next day, na-primeran na yung parehas na mugs. So, may mga ilan lang akong nakapa na bukol-bukol dun sa iba't ibang parts ng mugs. Gumamit ulit ako dito ng 1000 grit para ma-remove yung may mga bukol-bukol sa mga part ng mugs. Buti na lang may mga natira pa akong ganyang grit. Bala ko na kasi sana na ubusin kahapon kasi akala ko wala na akong paggagamitan. Walang pasabi ang Daddy dito na sisimulan na niya. Di ko tuloy na videohan. Patapos na tuloy yung other side nung na-videohan ko. Yung gamit pala ni Dade na brand ng paint is Gilder, tas yung color black na paint is mixed with catalyst and thinner. Ang ganda! So, dahil nga nagme-metalwork si Dade, nag-invest na siya sa paint spray gun. Dati kasi kapag nagpe-paint siya, paintbrush pa yung ginagamit niya. So, magandang investment to for Dade kasi mas napapadali at napapabilis ang pagpe-paint niya ng mga metal projects niya. Using flashlight, chinek niya kung may mga part na hindi napinturahan. Diyan ko din na-realize na kaya pala sa mga repaint shop is need talaga ng maraming ilaw. Wala na palang naging basehan si Dade about sa coating ng paint. Kapag nakita niyang natabunan na yung lahat ng primer, goods na yon. So, hindi din niya masyadong pinakapal yung paint kasi baka nga lumuha. As a result, naging maganda naman ang pagkakapaint ng Dade and magwe-wait na lang kami ng couple of days para mapatuyo and maikabit na ang mga tires and maisalpak na kay Pili Boy. So, this is the end of this episode. Thank you so much guys for watching at kita-kits tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!